Tapos, lumambing sa'yo si paring Bert De Leon Hmm. na kung pwede ma-breed. Sabi mo naman, that is Bruce Barnett 50% Half and half. and Ding Pair Ay, 50%. okay. Tapos yung isang babae niya, nung kinonfirm ko sa'yo, matagal na yun hindi mo na siguro matandaan. Sabi niya yan, anak ng ano yan, ng Pongal line yan. So, I will notice na yung mga anak ng Pongal line, from the female side, napakataas ng prepotency niya compared doon sa male side. So doon ako nag-concentrate ngayon sa female side na Pongal line. Ngayon may naka-anim ako diyan na talagang hindi ko pinapahiram kasi sabi ko baka maipasa daw yung prepotency niya ng mga offsprings. Ayun, at napakagandang kasi smart, maganda ang body configuration, yung phenotype, talagang siya maganda, no? So ayan, meron pang maidadagdag kayo doon. Sir Greg sa 5,000 line. Yan, yung mga sweaters na bloodline ko, no? Because they were strong blood, even if you breed them with the green-leggeds, they won't throw green-legged. Okay. And not unless you go back to the green-legged side. But on the half and half, may makikita ka lang na that's more parang dirty feet. Yeah. Pero they won't throw green-legged sa half and half. So three-quarter maybe. Pero lamang pa rin ng yellow leg. Yeah, that's how strong their blood is. So yung yung ano mo na 5-time winner. Meron din akong naibigay kay Dr. Pahilan sa Bukidnon. Sabi ko sa kanya, Doc, ito the only thing, ang blemish dito sabi ko is yung kuko. Nawawala yung toenail niya. Sabi ko he's a good rooster. So dumating sa kanya, stag yun dumating. Nanalo, nilaban niya ng stag, nilaban niya ng bullstag, hanggang sa maka 5 times yung ano niya. Galing Oo, hanggang sa naka 5 times yung they have good records yung tunggal na yan. Kaya isa sa mga kinip ko yan na But before I blend them with the Bruce Barnett Lapnosis, yung mga possum line for cutting ability. But I breed them out. I breed more on the ding side. Kasi medyo matangkad, parang mas aggressive yung Bruce. Yes, medyo mas ang Bruce. Ang gusto ng at saka ang Bruce they got heavier plumage pero ang katawan hindi masyadong malalaking balikat. Yeah. So yun, at yung seeding pair talagang syempre nakakuha ka doon dahil sa hindi mo lang siya basta kakilala, hindi lang sa dahil sa nakaka-acquired ka doon. Kumbaga, seeding pair ay kaibigan mo talaga. Yes, so nung sabi niya gusto niya lumaban sa isa sa big event sa Mid-America. Yung 12 cocks na $6,000 ang pot money. Sabi niya, kaya lang wala siyang katulong maganda ng manok. Sabi niya, nag-offer ako sa kanya, walang problema. Sabi ko, I'll help you put up the roosters. So nagstay ako dun sa kanya siguro I think mga 1.5 months, mga 6 weeks. So ako naganda ng manok dahil siya naman na nag-asikaso ng breeding niya. So dalawang entry yon. Pero ang hinanda kong manok is 40 heads. Kasi yung isang entry sa long knife, yung isang entry short knife. And then yun, kaming dalawa bali ang naganda. Lumaban kami sa Mid-America. Akong nag-handle, akong nagtari. Actually doon nag-umpisa sa Mid-America yung tinawag niyang Golden Boy line na yan. Okay. Kasi merong yung sabungan na tinatawag na Mid-America. Meron kaming first fight namin
na kalaban si Dan Gray. One fly lang yung manok nanalo. Yung golden boy nga. This kid keep following me. Sabi niya, I wanted to buy that rooster. Sabi ko, ay, ito sa kanya, it's not mine. Sabi ko, you talk to Dink. So, dinala ko siya kay Dink. Sabi ni Dink, sabi niya, I wanted to buy that rooster that won yesterday against Dan Gray. Sabi niya, sabi ni Dink, I turned down $2,000 for that rooster. Sabi niya dun sa bata, hindi niya binenta ang manok na sa offer na 2,000. Sabi nung bata, kumunot ng pera sa bulsa, binilang. Sabi niya, I don't have $2,000. But I only got 1,700. That's all I could offer. Tingnan ako ni Ding, sabi sa akin ni Ding, okay, get the rooster. So, kinuha ko yung manok, binigay ko doon sa, sabi ko nga, Pops, sabi ko, turn down $2,000 for that rooster and you sold him for 1,700. Yeah. Don't worry about it, Greg. He's just gonna play with it. I mean, he's not gonna do anything about that rooster. Paglalaruan niya lang yan. And then sinabi niya sa akin after that is, if that rooster fall into the wrong hand, sabi niya, someday it might cost your money fight. Tagal ko rin inisip. Pero, which is nangyari sa akin yan. Nangyari sa akin dyan sa Pasig. Pa-champion ako, tumalo sa akin, anak ng manok ko. Galing din sa'yo. Anak ni Ponggal. So, Pa-champion ako. So talagang, it will happen eventually. that is the wrong hand. Oo. Yun nga, pinalo ako yung sarili kong bloodline. But yun sa akin naman is, I mean, okay, parehas tayong sweater ang manok, o galing sa akin yung manok mo. If you breed better than me, good for you. Diba? At least proud pa ako na yung bloodline kong So, yan ang sa mga naging ko kay Ding. Pero mga bata pa yung mga anak niya, sinusundo ko sa eskwelahan. Gano'n naman anong relationship ko kay Ding. So, mas na-develop mo yung not only as a cocker, but friendship. Oo, yes. Kasi doon ka makakakuha ng right rooster kapag ka merong friendship, no? At yun, pati yung golden boy, kaya pala naging golden boy yan kasi napunta sa bata. Oo, yeah. He called him, sabi niya, I turned down $2,000 for that golden boy, sabi niya. Oo. Kaya yun, since then, tinawag niyang golden boy yung linya niya. And if I'm not mistaken, the mark is left nose, left out, double right ata. Okay. Left nose, left out, right in. So, ayan, natalos kumpleto ang information, no, ng ating history ng sweaters na yan. At minsang muli, magbabalik kami ni paring Greg para sa isang bloodline na naman. Kaya ito si King Cutter Pauls.